Kakalabas lang ng NMAX TechMax pero meron na kagad NMAX 400cc. Hindi mga brother, hindi NMAX tong motor na to. Medyo mas magapad lang siya ng konti. Pero this is actually the Zontes 400D from Bristol Motorcycle Philippines. Yung ganito kalaking scooter, expressway legal na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Napansin namin sa inyo mga brother na karamihan sa mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe or nakafollow sa ating channel or pages. Para hindi magpogi sa mga updates, mangyayari po lamang na mag-like, comment, and share at mag-subscribe na rin para laging updated sa mga ganitong contents natin tungkol sa pagmumotor. Presyo muna tayo mga brother. This motorcycle is priced at originally 348,800 pero dahil kakalabas lang at bago ang motor na to, naka-introductory price siya and you can only get this for only 318,800 pesos. Yes. Just a little over 318,000. Meron ka ng 400cc expressway legal bike na maraming features. Yan ang isa-isahin natin ngayon. As with any new motorcycles, forma yung una nating napapansin. Itong motor na to, with its color, right now we only have color variant. Itong silver with a lot of blue furnishings. Mapapansin natin, yung kanyang pagka-silver at saka kanyang pagka-blue is actually similar dun sa Yamaha R15 na linya na ganong kulay. Kaya nga sabi ko kanina, parang NMAX kasi parang colors ng Yamaha. But in reality, it has its own identity. Itong motor na to, hindi ito ganun kalaki katulad ng mga nakagawian natin ng mga maxi scoot sa Pilipinas. Ano lang to? Magapad lang to ng konti sa PCX. Actually, kung ipapasok mo to sa expressway, mapapatingin talaga yung mga tao at pagdududahan dahil hindi siya ganun kalaki pero expressway legal. Yun yung masaya dun eh. And nonetheless, mas pinaslim pa siya, mas pinasexy pa yung look niya ng mga aggressive lines all over the front part of this motorcycle. May mga parang air vents na nakalagay dito, dito rin, tapos matapang yung kanyang overall headlight assembly na separate naman siya. Take note, projector lights na to ha, hindi ito yung mga normal na LED lights natin. We have a little bit of a beak right here. Pagdating naman sa kanyang front fender, dual color na. Yung kanyang motif color, which is the silver, tapos itim naman yung nandito. Malaki din na yung front fender nito. Maganda rin yung parang metallic blue yung dating nung mags nito. So bumabagay talaga dun sa silver na body color ng motor na to. For the windshield, kung masasabi man natin na windshield, is aggressive pa rin. Kumbaga, makanto. Pagdating naman sa gilid, very evident naman yung kanyang Zontes branding dito. Kung yung harap natin is medyo mas maraming aggressive lines, mas patulis yung mga linya. Dito naman more on smooth yung kanyang mga linyahan. It's more on curves. Even yung pillion step natin dito, yung angkasan, yun, no? Gusto ko to kasi hindi mo talaga mahalata na pillion step talaga siya. 'Di ba? Ayun, no? It just blends perfectly well with the contour of the scooter. Piano black yung kulay, silver color here. Pure black naman yung upuan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo sa camera. Pero yung ibabaw ng motor na to, textured surface para hindi ka basta-basta madudulas. Sa cockpit naman niya, yung side mirror niya, imposing. Actually, parang solid na padiretso lang talaga siya. Pero malaki yung sukat ng side mirror niya. Very practical in terms of riding. Dito naman sa bandang likod, hindi ito yung dire-diretso na grab bar natin. So, it's just made of two pieces na parang parang fins ng isang shark na paganon. Yung para bang it's going for that aerodynamic style. Pero para hindi bitin, meron pa rin siyang tail tip dito. Ayun, parang mga patinga Alam mo yung nasa likod ng mga jet plane. Ganun yung dating sa atin, Ayun, yung mga little things to aid with aerodynamics. So I'm not sure if that will somehow aid aerodynamic, but definitely sa design, parang ganun yung datingan niya. It comes with a built-in tire hugger, malaki siya. Tapos meron na ring malaking rear fender. So safe pagdating sa mga putik-putik, tubig-tubig na ride natin, okay yan. And then, para naman sa ating muffler mga brother, malaking muffler niya. Gusto ko rin yung fact na it went for the matte black muffler cover. Ang ina-expect ko dito is parang sa Zontes G na review natin na silver in color. So, bumagay yung pagka-minimalist
nung look dito kasi nga dito parang elegante yung dating, soft lines, tapos nag-black, may pagka-mysterious effect. So okay yung design ng muffler niya dito. So overall, this has a sporty feel combined with some elegant lines into it. Pagdating dito sa looks ng motor na to, hindi siya imposing, hindi ito yung tipong big bike yan or 400cc yan, hindi siya ganun. Pero yung overall style niya, lalong-lalo na yung sa harap, masasabi mo na palaban talaga. Pagdating naman sa makina nito, similar with the other Zontes models natin, almost similar engine profile but with on a smaller body. As mentioned, this is already a 400cc scooter, so even pagdating sa papel sa ORCR mo, naka-indicate yan na 400cc, so walang problema kahit papasok ka ng expressway, ipapakita mo lang yung papel mo. Ang nagustuhan ko sa motor na to is it's very lightweight, tapos meron kang malakas na makina. Karamihan kasi ng mga maxi scooters natin ngayon dito sa Pilipinas, malakas yung makina pero ramdam mo yung bigat ng motor. But since this is a little smaller when it comes to its frame, mas malutong yung hatak nito. So yung initial launch mo from 0 to 60, napakabilis lang naman talaga. Pero kapag nandun ka na sa puntong moving acceleration ka na, tipong nasa 50 kilometers per hour ang takbo mo, bigla kang overtake, bigla mong sasagarin yung pag-throttle mo, doon mo ma-enjoy. I would say the sweet spot for this is pag nagku-cruise ka na sa around 130 kilometers per hour. Yun, swabing-swabe yun, ramdam na ramdam mo, yung para bang ang gaan-gaan niya tumakbo at hindi siya hirap, hindi hirap yung makina sa pag-accelerate. So if you're on a freeway, expressway, bibigyan mo ng isang hataw, napakabilis lang makukuha ng motor na to, yung from 0 up to 100, 125, 130. Pagdating sa around 135 kilometers per hour, yun ay medyo kailangan mo ng makabuelo. Pero in my experience, umaabot ako sa bigat ko umaabot ako dito ng around 155 kilometers per hour. Pero hindi ko pa nasasagad kasi nga nasa public roads tayo. I think this can still go for maybe 160, pero wala na kasi akong space o lugar para isagad pa yung speed niya. Kailangan na natin mag-minor. Biniray lang natin ng isang biglaan para lang makita yung capability ng motor na to. Even when it comes to the engine vibration, swabe lang. Hindi ko lang kung meron ang makina nito sa loob, pero nabanggit ko na kanina na yung tipong ang swabe lang ng hatak niya, na kahit bumibirit ka na, siya chill lang. Yung ganun, ikaw birit na birit ka na, siya chill lang, pero yung motor, ang bigis, bumigis. If you get what I mean. It can accelerate very fast, very quick. So that's what I like about the engine setup nitong Zontes 400D na meron tayo ngayon. Usapang preno, bago tayo pumunta sa baba, dito muna sa taas, nabubuloy pa. Na-appreciate ko mga brother na meron tong handbrake. So even if medyo magpa-park tayo sa hindi pantay na kalsada, meron security kasi na nakalock lang yung ating rear tire. No? So, and then, again, adjustable yung brake levers natin. So, depende sa'yo na lang yung distance na gusto mo. Ayan, adjustable siya. So, added bonus. Galing, no? When it comes to the brakes, what we have in front is single disc brake. Dito sa harap, ABS channel na rin yan. Tapos, pagdating naman dito sa likod, disc brake pa rin tayo. Ayan, mas magit nga lang yung diameter nito. Full round disc brake, ABS pa rin. Dual channel ABS. Ang napansin ko dito, when I'm speeding up, tas medyo nabibigla yung aking preno, mas sensitive yung pag-activate ni ABS sa harap. Ito naman, yung sa likod, medyo malalim, tsaka yung mga tipong biglaan dun sa mag-activate at mararamdaman mo, nagkikick in yung anti-lock braking system niya. When it comes to our anti-lock braking system, para sa mga hindi pa nakakaalam, is it prevents yung mga calipers natin, yung mga brakes natin na mag-lock, lalo na sa mga biglaang brake, para iwas aksidente. So instead na nag-lock yan, medyo binibitaw-bitawan nung ABS natin yung disc brake para itimpla. That resulting to better stopping capability. Bonus na rin na ang motor na to ay mayroong traction control system. Parang ABS din lang yan, pero yung traction control system, it's more on modulating yung spin nung rear wheel natin sa likod, para if in case hindi napantay yung traction mo sa bilis mo, yung kapit ng gulong mo, niya yan, kumbaga magiging mas malumanay na, babawasan niya yung power sa rear tire para hindi ka mag-overspin at maaari ding magresulta sa pag-skid at sa aksidente. So, very good safety features para sa price point nitong Zontes 400D, no? Ngayon, pagdating naman sa tires and suspension, sa harap, meron tayong telescopic fork. Yung diameter niya, syempre, bigger than the sinasabi nating PCX or NMAX na parang halos kasing sukat lang ng body nito. And then,
Pagdating naman sa likod, dual shocks naman tayo dito mga brother. So, I don't see a mechanism para ma-adjust yung ating rear suspension. The same thing for the front suspension. Pero sa stock naman nito, ano lang siya, mas mararamdaman mo lang yung tagtag sa front suspension nito. Yun yung napansin ko. Para sa mga urban roads natin, yung mga pantay na kalsada, swabe lang yun eh. Sa cornering, okay din. Walang masyadong magaslaw pagdating sa mga suspension natin. Pero sa mga medyo malubak yan, ramdam mo, meron lang konting mararamdaman na stiffness sa front suspension natin. If isasabak mo to sa mga hindi pantay na kalsada. Pero yung mga ganitong type na scooter kasi, more on pang on-road siya. Pero pagdating sa rear suspension, eto, komportable nito. Hindi ako nangangalay, ang ganda lang ng play nito. So kumbaga, it gives out that balance na komportable on pag humahataw ka at saka pag cornering, tapos okay din naman kahit sa mga medyo malubak-lubak na kalsada. Siguro yung front suspension mo, according to your weight, kasi ako mga brother, maaaring mas mabigat ako sa inyo, kanya-kanya yan, maaari mo na lang yan ipatono yung front suspension, but hindi naman to the point na tutukod siya, hindi siya bothersome, but if you want that ultimate riding experience, yun, isa yun sa mga pwede mong i-improve sa kanya. Ngayon, for the tires, actually malapad yung mga gulong neto. Sa harap, meron tayong 120/70 by 15, habang sa likod naman, meron tayong 140/70 by 14. Pag itinabi mo to sa mga NMAX and PCX, makikita mo talaga malapad talaga yung gulong neto. And yun nga, evidently so dahil 400cc siya. So saktong-sakto lang yung forma. Wala akong episode na nadulas. Disclaimer mga brother, hindi ko to na imaneho sa maulan dahil nga summer na. I tried to look for yung mga tipong medyo basa ang kalsada, pero wala talaga. But when it comes to cornering, normal riding, diggy riding, kahit yung paghataw natin, magkaka rin yung kinalaman ng kapit ng gulong kapag initial acceleration, maganda yung kapit ng gulong neto. Riding position mga brother, you may use me as a reference. I am 5'10" in height. So ibaba muna natin tong Zontes 400D. Baba ng seat height. Tignan niyo naman. Sa height ko, lapat na lapat yung mga pa ko. So even if shorter rider, walang problema. So yung mga brother natin, yung mga rider na medyo kinapos sa height pero gustong makatagos ng expressway at nahihirapan mamili ng big bike para sa kanya or maxi scooter para sa kanya, mukhang ano to, perfect to para sa'yo. Ang baba lang ng seat height to. Diba? Okay, when it comes to the overall ergonomics, ito yung position ng paa natin. Yung ating primary footboard, saktuhan lang para at least para sa paa ko. Ang shoe size ko is 10.5. So, saktuhan lang siya. And then, meron tong extended footrest. Yung binti ko, hindi naman ganun sobrang kaunat na unat, pero enough para magkaroon ng variation. Yung feet position ko, iwas ngalay pag mga long ride. And then, ito yung nabanggit natin kanina, yung pillion step na napakaswabe lang. Ang laki. Malapad yung pillion step niya, tapos malaki yung space. Yan. So, kapag angkas mo na yung OBR mo, yan, komportable yung paa niya dyan. Pagdating naman sa actual na upuan, malambot to. Kahit yung nandito tayo sa dulo, malambot. So na-appreciate ko yun, pati yung dito sa OBR nyo o sa angkas nyo, malambot din siya. Yung dito na lang sa dulo, syempre, ano naman na to, common na yan na medyo matigas na yan kasi panipis na yan. Pero kung nandito lang yung puweta ng angkasan natin, tapos malapad yung tapakan, mukhang mag-e-enjoy kayo sa mga long ride kasi hindi kayo basta-basta mga ngalay. Overall position, standard. Yung manibela niya medyo parang pa-inverted V na pabuka na ganun. Malapad yung manibela, mas okay yung control natin. Turning radius, wala, hindi sabit to. Enough lang yung taas ng manibela na ito at saka yung pagkalapit sa akin so that I can maximize yung control at the same time having that comfort. Kasi tingnan nyo, nakababa lang yung siko ko. I'm not overextending, hindi rin naman masyadong malapit sa akin. So perfect. Isa para sa mga na-appreciate ko is the fact that yung TFT display nito nakaharap sa akin. Yung iba kasi sobrang higang-higa, ang hirap ng matansya. Pag nagra-ride, ang hirap na makita yung mga stats natin. Ang ganda ng TFT display nito So, marami kang information na monitor. Given the angle, nagra-ride ako, nakaharap siya sa akin ganun. So, hindi ko kailangan mag-exert ng effort para humarap dito sa ating TFT display. Mas monitor ko yung data habang nagra-ride ako. So given yung komportable yung riding position natin, walang problema magsingit-singit sa traffic. Kasi gaya ng nababanggit ko po ulit-ulit, ano lang to, malapad lang to ng konti sa PCX. So walang problema sa pagdating sa pagsingit-singit ng traffic, medyo magiging filter ka ng konti, okay na okay yan. At in cases where inahataw ka, you are being kept in place dahil ang ganda ng contour, yung parang may support dito sa likod mo doon sa upuan,
nakakadagdag dun sa pagkakomportable ng overall riding experience mo. Kaya na nasabi ko sa inyo, feature pack itong motor na to. Umpisa natin, keyless. Ano na lang to, yung zip tie kinabit ko na lang kasi baka mawala ako yung susi. Ayan, so ano lang, slick black lang siya. Pwede mong gawing quintas. Yeah, or you can just put it in your pocket. Obviously, proximity activated. Alright mga brother, so on muna natin by pressing. One press lang itong red button natin dito. Marami sa inyo baka magtaka ha. Tapos hindi bubukas itong fuel tank if hindi siya naka-on. Hindi naka-start ha, naka-on. So for us to open the fuel tank, isang press lang. Ayun, no? Di ba? Yung ang snappy nung response, tapos ang smooth lang nung pagbukas. Ganda, no? Okay. So malaki na rin ang capacity ng tangke nito. Given my fuel consumption, yung actual ko kasi nito mga brother na sa mga 23 kilometers per liter. 24, mga ganun, 23 to 24. Pero wag-wagan talaga yun. Malayo-layo na rin yung mararating mo. So good na, malaki yung gas tank nito. Pagdating naman dun sa kanyang under seat compartment, isang press din lang dito. Diba? Snappy, no? Isa pa. Ayan. So decent ang size ng under seat compartment natin. Some full face helmet would fit. Ayun, ngayon mga camera ko lang yung nakalagay dito. Pero meron na rin siyang LED light dito. So in case, yan, nasa parkingan ka na medyo madilim. And then, you can actually remove this. Yan. So mas malalim pa siya actually. And then, nakatago dito yung ating tool set. So very neat in design. Meron ka pa nga ring slot dito. Siguro yung mga card or maybe wallet or whatever na hindi pa kagat-kagat or mag-aalog-alog dyan. So balikin natin to. So decent size for its under seat compartment. Tapos meron tong front pocket. Yung kanan na front pocket na ito mga brother, manipis lang siya pero malalim. So cellphone check tayo. Cellphone natin. Yan. Kahit mga dalawang cellphone, kasya naman siya dito. Yan. So take note na itong front pocket na to, whether you have the key or wala, nabubuksan yan. So baka lang mag-iwan kasi kayo ng gamit. Pero itong kabila, yan, buksan muna natin. We can open this, tapos ito yung merong charging port. Merong USB type at saka Type-C. Mas malapad ng konti yung space ng front pocket na to. Itong kabila mga brother, cellphone check, kasya din. So, sakto, nandyan din charging port mo. Kasyang-kasya. Take note lang na kapag ang motor ay naka-off or you don't have the proximity or the keyless gadget natin, ito, hindi na nag-lock na rin to. So, added security. So, pwede kang mag-iwan at stick your wrist, pero definitely naka-lock. Ito kasing kabila, kahit naka-off, bumubukas. Okay? So, buksan natin para makuha ang ating cellphone. And then, once we turn this on, ang ganda ng welcome screen, yung ating Zontes TFT display. So, in this particular mode ng ating display, marami na tayong information na makita. We have our fuel, temperature, tapos, etong motor na to is merong sport mode at saka eco mode. So, doon natin siya makita kung naka-E or naka-S. And for us to activate or deactivate or switch from eco mode to sport mode, ito lang yan. Simple press of a button. Yan. Pag nakaangat siya, sport mode na tayo. Yung gas consumption na sinabi ko kanina, naka-sport mode ako all throughout. Pag nakapindot yan, E, syempre, mas mag-lessen yung power niya pero mas matipid ka naman sa gasolina. And then, you can actually see some of the information right here, yung battery voltage natin, saka yung front and rear tire levels or PSI. And then, when we go into the menu, yan. So, I will let you play around with the settings by going into the menu for this one. So, marami actually ito. Interface na lang. So, let's say, pwede mong pagitan. Depende na lang talaga sa trip mo. Yung gamit natin ngayon is athletics. Pwede nating i-shift into our other options. Parehas din to dun sa Zontes G at saka Zontes E na nakita na natin. So, nag-iba yung forma niya. No? At this time, meron kang altitude data, merong voltage pa rin, yung voltmeter ng battery. Ito naman, nag-present na siya ng fuel range. Ibig sabihin, ilang kilometro na lang ang kaya ng gasolina mo, PSI. So, again, it's really up to you. Ako, preferably, ito talaga yung trip ko na interface for this. And then, this motorcycle has the ability to connect to your phone. So, pasukin lang natin yan. Just scan this QR code and you're all set. It will prompt you to download the app and marami na ring function yan. Monitoring your motorcycle, your system, your overall check,
Pero ang pinaka-practical at gusto ko dyan is really the screen mirroring wherein andyan na lumalabas yung maps feed ko. While at the same time, nakikita mo pa rin yung speed, yung gas gauge mo, oil temp. So, napaka-practical and high-tech na rin. So, imagine that mga brother, all those features with the interface settings, with the ABS, with the traction control, TCS, keyless, and other stuff, phone connectivity, plus the fact that this is a 400cc scooter, expressway legal dito sa Pilipinas, and you're only getting this for 318,800, medyo mapapaisip ka talaga na, okay, I want a big bike, or yung mas mura pa nga to, or halos kasing level lang to ng ibang mga 300cc na meron tayo dito sa Pilipinas. So mapapaisip ka, daming features, tapos makakatawid na ako ng expressway. Ito na lang kaya bigin ko. Yun ang bahala ka na sa buhay mo, mag-decide. Kaya naman natin ginagawa ang mga reviews na to so that you can have an idea as to how the motorcycle works and the overall function. At ikaw lang naman na talaga makakapagsabi if you're getting the value for the buck or yung value for money. Sulit nga ba ang pagbili mo sa motor na to? And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. Again, this is the Zontes 400D by Bristol Motorcycle Philippines. Available to sa mga Bristol branches around the country at available din sa Motorsangge PH. Given its price point, mga brother, sa tingin nyo, sulit nga ba ang motor na ito? I-comment mo at pag-usapan natin yan sa baba. In the meantime, hapon na, lumubog ng araw, magmimerienda muna kami. Till your next video, mga brother. Salute!